Umaga po sa lahat, ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay sumasa atin lahat. Mga kaibigan, dito na po tayo sa mga awit 64. Awit 64 mga kaibigan. No? Panalangin upang ingatan ng Diyos. Awit ni David upang awitin ng punong mang-aawit. Verse 1 po, O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin sana ay pakinggan. Sa pagkadigalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Purihin na ba ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita? Tayo manalangin. Payin maraming salamat po sa iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa gabay at patnubay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. At pa'y magsabi ng Amen and Amen. Dito mga kaibigan sa verse 1, pinapahiwatig mga kaibigan na tayo ay tinatawag na pwedeng manalangin. Pwede tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon. No? Kaya napakapalad po natin dahil anumang sitwasyon sa ating buhay, wherever we are, anuman yung mga ating pinagdaanan, no? O anuman yung ating kasalukuyang sitwasyon, ito mga kaibigan ay baliwala dahil mayroon po tayong inaasahan. No? Pwede po tayong tumawag. Parang ano yan parang pagtingnan natin yung mga history, no? 'Di ba yung mga German yung pinasok sila, yung Germany, no? May isang commander po doon na humingi ng reinforcement, no? Pero walang dumating kaya siya mismo ang pumunta sa headquarters po nila, no? Pero nagkaroon siya ng kaso. No? So ngayon mga kaibigan, sa ating mga nakita natin yan sa mga rescuer, no? May humingi ng reinforcement, humingi ng rescue, no? O kung ano pa man, no? Nadidelay kasi hindi natin control ang lahat ng bagay. Subalit mga kaibigan, sa ating Panginoon, walang delay, walang advance. Palaging on time mga kaibigan, no? Ang ating Panginoon ay palaging on time. No? Naalala ko mga kaibigan si si Amang Abraham. Ang sabi ng Diyos Ama, Abraham, ihandog mo sa akin si Isaac. Sumunod siya. No? Walang pag-alinlangan at saka mga kaibigan, no? Yung no? May dala silang kahoy. Tapos ba nang huli, ginapos siya si Isaac at ipinatong doon sa altar nila, no? Yung itaas siya yung kanyang punyal, no? Yung handa niya na ibaba, Abraham! May sumigaw sa kanya. Huwag mong saktan ang bata, no? Yan, no? So kaya mga kaibigan, sa panahon na yun, naglingon si Abraham. Ang sabi niya ay Jehovah Jireh doon sa Mount Moriah, no? Kaya mga kaibigan, no need to worry kung may mga challenge tayo sa buhay. No? Dahil natural na yung mga challenge sa buhay na yan. Basahin ko po ulit. O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ako ay pakinggan. No? So, sa tanong na ito mga kaibigan, ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. God answers prayer. Kaya huwag tayong mag-worry dahil ang ating Panginoon ay nakikinig sa atin. Kaya napakapalad po natin mga kaibigan. No? Dumidinig siya ng panalangin. Tapos, sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. No? So mga kaibigan, mayroon tayong pagkakataon na yung ating puso ay nasasaktan. So maraming madahilan bakit nasasaktan yung ating puso. So minsan tayo rin ang may gawa. Sa pagkakamali po natin, no? Dahil sa tao lamang tayo. So pangalawa, siyempre gawa ng iba, no? So dito sa ating salmista, talagang aktual na literal na kaaway yung kanyang binabanggit na ito, no? Siya ay naliligalig dahil sa kaaway, no? So mga kaibigan, sa war tactics na sinasabi, basta wag ka lang mataranta, no? Kasi pag mataranta ka, mahirap, no? Kaya dapat ay lang talaga, no? Tayo ay magtulungan. I-remind ang bawat isa na hindi tayo dapat magpanik, no? Dahil God is in control, no? So alalahanin natin mga kaibigan,
God is in control. So ang Panginoon ay siyang nagko-control sa lahat ng bagay, no? Kaya no need to worry kasi nandiyan si Lord eh. Dito naman sa no? Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabwatan, no? Mga kaibigan, mayroong tinatawag na sabwatan, no? Halimbawa, yung tatlong magkaibigan, yung dalawa niya nagsabwatan para ilaglag siya, no? So natural lang po yun. Pero pag kay Lord tayo, no need to worry. Kasi ang hindi natin nakikita ng Diyos. Ang hindi natin alam ng Diyos. Kaya pag tayo sa Kanya, nakasandal tayo sa pader, mga kaibigan. Ha? Niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas, no? So dito mayroong tinatawag na psychological warfare. At saka maraming mga kwento, mga kaibigan, na yung loob natin, pinapahina ang loob natin. Pero lahat yun, mga kaibigan, ay mayroong solusyon. Dahil ang ating Panginoon ay siya ang source ng lahat ng bagay. Kaya pag doon tayo sa Kanya, no need to worry na talaga. Dahil siya ay tapat, no? Ang kanyang wagas na pag-ibig ay walang katapusan. At ang kanyang pagtatapat ay abot sa kalangitan. So, biro mo yan, mga kaibigan, no? Dito sa ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas. Tulad ng palasong inaasinta kung sila'y mangusap, no? So dito, mga kaibigan, no, nakalagay sa Matthew na judge not and you will not be judged, no? So ibig sabihin na minsan sa mga kwentuhan, pinagkwentuhan natin yung ating mga kasama, no? Pero ang pinakamaganda pala ikwento ay ang kadakilaan ng ating Panginoon, no? Yung kanyang mga ginawang himala, no? Yung kasalan sa Kana, grabe yung kasalan sa Kana, mga kaibigan, no? So si Lord at ang kanyang mami at ang mga alagad ay pumunta sa kasalan sa Kana, no? So ngayon naubusan ng alak. Pero parang kung hindi ako nagkamali, sa Ilonggo kasi yung banga na tawag niyan ay tadyaw. Ibig sabihin malaking lalagyan ng tubig. So ngayon parang 6 yata, kung hindi ako nagkamali, 6 na tadyaw o kaya banga. Naubusan lahat yung nang inumin, no? Tapos sabi ni Lord, sige, punuin nyo ng tubig lahat yan. At naging napakasarap na alak, no? So yun ang unang himalaya. So biro mo yan, no? Tapos yung namamahala ng kasal, no? Wedding manager, sabi niya, tinawag ang mag-asawa, no? Ang bagong kasal, sabi niya, sa iba, pinapainom muna yung masarap sa una. Pero sa inyo, baliktad. Sa huli, pinainom yung napakasarap, no? So yan, no? Kasi kay Lord tayo no? So yan. Ito dada. Sa kublihan nila'y nag-abang sa mabuting tao. At walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito, no? So ibig sabihin na may mga biktima po sila, no? So parang tawag dito ay kwansya, no? Ano bang klaseng kwanya, no? Para ibaba yung dignidad ng isang tao. Yun ang kanilang ginagawa, no? Parang demolition job na. Yan. Uso ito sa mga kung ano man, no, na ginagawang hindi maganda ang ng iba, no? So dito, sa gawang masama ay nagsabwatan, nag-usap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. Yan, nag-ano sila ng mapatibong, no? At ang sasabihin pagkatapos silang makapagbalangkas, ayos na itong kasamaang ating binabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya ay mahiwagang ganap. Ito sa 7 ngayon, no? Subalit ang Diyos na may palasoy ready nagpapabaya, walang abog-abog, sila'y tutudlait, susugatang bigla.
dahilan sa sila'y masamang mangusap, kaya wawasakin at ang makakita sa gayong sinapit, sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisidla ng takot, ipamalita ang gawa ni Yahweh at iniisip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh ang mga matuwid, pawang magagalak, magpupuri sila at sa piling niya ay magpapanatag. So ito mga kaibigan, no? Pag tayo ay ka-Lord, napakaganda mga kaibigan. No? Basahin ko na po mula sa 1. O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan. Sana ay pakinggan. Sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabwatan. Niyong mapangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas. Tulad ng palasyong isinisinta kung sila'y mangusap. Sa koblihan nila sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-usap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. At ang sasabihin pagkatapos silang makapagbalangkas, ayos na itong kasamang ating binabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya'y mahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palasyo'y di nagpabaya. Walang abog-abog sila'y tutudlait, susugatang bigla. Diyan sa sila'y masamang nangungusap kaya wawasakin at ang makakita sa iyong sinapit, sila'y sisisihin. Yung nakakita'y sisidla ng takot, ipamalita ang gawa ni Yahweh at isaisip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh ang mamatuwid pawang magagalak, magpuri sila at sa piling niya ay mapanatag. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, tulungan mo kami na ito ay manatili po sa amin at aming mai-share. Lord, please use us mightily in your kingdom. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalawatian, Panginoon. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus naming Panginoon tagapagligtas. Dahil po magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.